Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nag-aalala pa rin sa kinabukasan ng inyong pensyon, pakinggan niyo po muna ito hanggang dulo dahil maraming bagong balita na kailangan ninyong malaman ngayong Nobyembre at Disyembre 2025. Alam niyo ba na mayroon ng malaking pagbabago sa pensyon system ng Pilipinas na direktang makakaapekto sa inyong bulwanang kita? Hindi lang yan simpleng dagdag, kundi isang sistemang makakatulong sa inyo na lampasan ang tumataas na presyo ng pagkain, gamot at kuryente. Maraming seniors ang hindi alam na may mga benepisyo silang hindi pa natatanggap, may mga dagdag na hindi pa nila nakaklaim, at may mga pagkakataon na nawawala lang dahil hindi nila alam ang tamang proseso. Ang totoo, may mga pensioners na nawawalan ng libu-libong piso bawat taon dahil lang sa kawalan ng impormasyon. Kaya ngayong araw na ito, tutulungan natin kayong maunawaan kung paano makakakuha ng bawat pisong dapat sa inyo, kung paano maiiwasan ang mga pagkukulang, at kung paano mas mapapataas pa ang inyong monthly pension income. Hindi ito biro, mga lolo at lola, dahil ang pera na ito ay resulta ng inyong taong pagtatrabaho at sakripisyo. Kaya makinig po kayo ng mabuti at huwag palampasin ang mga detalyeng ito dahil ang bawat impormasyon dito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa inyong buhay pagdating ng retirement. Ready na ba kayo? Halika at alamin natin ang lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa bagong pension benefits para sa lahat ng seniors ngayong 2025. Una sa lahat, kailangan nating linawin kung sino ba talaga ang makikinabang sa mga pagbabagong ito. Mayroon tayong tatlong pangunahing pension system sa Pilipinas at lahat sila ay may bagong updates ngayong taon. Para sa mga seniors na walang regular na kita at nakatira sa mahihirap na pamilya, ang Social Pension for Indigent Senior Citizens or SPISC ay nagbibigay ngayon ng buong bawat buwan. Hindi na po yan 500 tulad ng dati. Doble na po yan ngayon dahil sa Republic Act 11,000 na at L6 na ipinatupad noong 2 taon na ang nakalipas. Ang pensyon na ito ay para sa mga seniors na 6 na taong gulang pataas. Walang regular na trabaho. Walang ibang pensyon mula sa gobyerno tulad ng SSS o GSIS at nakatala sa listahanan ng Department of Social Welfare and Development bilang indigent o mahirap. Ang maganda dito ay hindi na kailangan ng kontribusyon noon. Direktang tulong ito ng gobyerno para sa mga nangangailangan. Ang bayad naman ay ilalabas quarterly. Ibig sabihin, 3 buwan na sweldo ay isasabay na ibabayad. Kaya ang 3,000 ay darating sabay-sabay sa inyong account o sa payout center ng inyong barangay. Para naman sa mga seniors na nag-contribute sa Social Security System o SSS habang nagtatrabaho noon sa private sector, may napakagandang balita para sa inyo. Mayroon ng bagong pension reform program na nagsimula noong Yembre 2025 at ito ang unang multi-year pension increase sa buong kasaysayan ng SSS. Pakinggan niyo ang ganitong sistema, mga lolo at lola, dahil ito ay 3 taon na sunod-sunod na pagtaas. Bawat September simula 2.25 hanggang 2.27 ang mga retirement at disability pensioners ay makakakuha ng 10% increase sa kanilang current pension. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ngayong Setyembre 25 ay PH bong, ang Setyembre na yon ay tumaas ito ng PH kaya naging PH na. Pagdating naman ng Setyembre 22, ang bagong 10 ay base na sa 11,000. Kaya magdadagdag ulit ng PH, isa at magiging isa na ang inyong monthly pension. Pagdating ng Setyembre 22, another 10% pa ulit. Kaya ang 10,000 piso na pensyon nyo noong 2025 ay magiging 13.31 at 10 piso na sa PH 27. Yan po ay total na 33% increase sa loob lang ng 3 taon. At ang pinakamaganda, walang dadagdag na contribution rate para sa mga kasalukuyang empleyado. Ibig sabihin hindi ito magiging pabigat sa sistema ng SSS.
Para naman sa mga death o survivor pensioners, ibig sabihin yung mga asawa o dependents ng namatay na SSS member, hindi kayo nakalimutan. Kayo ay makakakuha ng 5 porong increase bawat Setyembre din. Kaya sa loob ng 3 taon ay magiging total na ang inyong increase. Kung ang survivor pension nyo ay PH, ngayong 20.25 by 20.27 ay magiging PH 261 na ito. Tandaan na para makuha ang increase bawat taon, dapat ay aktibong pensioner kayo. As of August 31 ng taon na yon. Ibig sabihin kung gusto ninyong makakuha ng September 2025 increase, dapat ay pensioner na kayo by August 31st, 2025. Ang proseso naman ay automatic. Walang kailangang i-apply or i-fill up na form. Direktang madadagdag ito sa inyong existing pension na idine-deposit sa inyong bank account. Ang average pension ng SSS retires bago pa ang reform na ito ay aabot sa 4 na bilyon at 3 piso. At pagkatapos ng 3 taon increase, ito ay aabot na sa 6.5 piso at PP 48. Kaya malaki talaga ang improvement dito. Ngayon naman, para sa mga government employees na nag-retire, ang Government Service Insurance System o GSIS ay may sariling sistema ng pensyon. Ang minimum pension ng GSIS ay 5 piso, ngayon para sa qualified old age pensioners at ito ay mas mataas kaysa dati na 3,000 lang. May mga kumakalat na balita online tungkol sa PH5 na monthly pension boost. Pero kailangan nating maging maingat dito dahil walang official circular mula sa GSIS na nagko-confirm ng ganyang specific na halaga. Ang totoo ay ang GSIS ay gumagamit ng percentage-based increases or targeted adjustments basis sa contribution history at years of service ng bawat retiree, hindi flat amount para sa lahat. Kung may pagbabago man sa GSIS pension, ito ay i-announce formally through official GSIS circulars at hindi sa social media. Ang payout date naman ng GSIS pension ay bawat ikawalok ng buwan. And kung weekend o holiday ang ikawalo, usually ay nauna ng 1 araw o 2 ang payout. Ang importante ay i-check ninyo ang inyong bank account tuwing 7 araw o ng buwan para makita kung dumating na ang inyong pensyon. At kung may adjustment man, makikita nyo rin agad yon sa inyong payout slip. Ngayon, usapan naman natin ang mga hidden benefits na maraming seniors ang hindi alam. Unang-una, may year-end cash gift ang GSIS pensioners bawat December at ito ay i-announce nila tuwing late November or early December kung sino ang qualified at magkano ang makukuha. May mga seniors din na qualified both sa SSS at GSIS kung nagkaroon sila ng trabaho sa both private and government sectors sa buong career nila. Kung may at least 120 kontribusyon kayo sa SSS at least 15 taon ng serbisyo sa GSIS, maari kayong mag-apply para sa parehong pensyon ng magkahiwalay. Hindi ito merger ng dalawang sistema, pero may coordination na ngayon para mas mabilis ang processing ng totalization claims. Kung partial lang ang inyong contribution sa isa sa dalawa, ang totalization ay ang proseso na pinagsasama ang inyong contributions from both systems para ma-qualify kayo sa pension kahit hindi complete ang contributions nyo sa isa. Halimbawa, kung meron kayong 13 taon sa SSS at 12 taon sa GSIS, pwede kayong mag-totalize para ma-qualify sa pensyon. Pero ang babayaran sa inyo ay proportionate lang basis sa actual contributions ninyo sa bawat sistema. Sunod na importante, maraming seniors ang hindi alam ang tungkol sa senior citizen discount at VAT exemption privileges. Lahat ng seniors na 60 anyos pataas ay may karapatan na makakuha ng 20% diskwento at exemption from VAT sa mga basic at prime commodities, sa medicines, medical at dental services, diagnostic at laboratory fees, at kahit sa professional fees ng private health workers. May karapatan din kayong makakuha ng priority lane sa mga bangko, supermarket, hospitals at government offices. Ang problema,
Maraming establishments ang hindi sumusunod dito o kulang sa kaalaman. Kaya importante na magdala kayo palagi ng valid Senior Citizen ID or OSCAID at huwag mahiyang mag-demand ng inyong karapatan. Kapag tumanggi ang isang establishmento, maaari kayong magreklamo sa Office of Senior Citizens Affairs sa inyong city o municipality. Kailangan din nating pag-usapan ng mga possible reductions o kluba na maaaring makaapekto sa inyong pensyon. Para sa DSWD Social Pension na P000, ito ay may annual review bawat 2 taon ng Congress. Kaya posible na maapektuhan ang budget nito kung may mga fiscal constraints ang gobyerno. Pero as of now, ang budget para sa 25 ay 45 na para sa 4,85,600 at 65 indigent seniors. Kaya secured naman ang funding for this year. Ang SSS pension reform naman ay backed by actuarial studies. At ang sabi ng SSS Chief Actuary ay manageable lang ang reduction ng fund life from 2,053 to 49 at babalikan nila ito sa 2053 through improved collection efficiency at expanded coverage. Walang contribution increase na kasama sa reform, kaya walang risk na babawiin ito through higher payments from current workers. Pero may mga instances na maaaring masuspend o ma-stop ang inyong pension. Una, kung namatay na ang pensioner at hindi pa nag-report ang family, patuloy pa rin ang payout. Pero kapag nalaman ng SSS o GSIS, babawiin ang mga overpayment na iyon at sisigilin sa state o sa survivor pensioners. Pangalawa, kung ang pensioner ay nag-fail sa annual revalidation or verification process, temporarily masuspend ang pension hanggang makomply. Dati ay required ang personal appearance bawat taon, pero ngayon ang GSIS ay nag-partner na sa National Statistics Office para ma-verify automatically ang status ng pensioners. Kaya hindi na kailangan ng physical appearance for most cases. Ang SSS naman ay may mga verification processes din through their SSS portal at through text messages. Pangatlo, kung ang DSWD Social Pension Beneficiary ay nakatanggap ng regular pension from SSS o GSIS, mawawala ang eligibility nila sa social pension dahil hindi sila qualified na as indigent na. Kaya, importante na honest kayo sa pag-report ng inyong status. Tungkol naman sa tax implications, ang magandang balita ay lahat ng government pensions sa Pilipinas, including SSS, GSIS at DSWD Social Pension ay tax-exempt. Walang kailangan bayaran na income tax dito dahil ito ay itinuturing na social assistance at retirement benefit na earned na ninyo through contributions at through years of service. Pero kung meron kayong ibang sources of income tulad ng rental income, business income, or investment income na lumalampas sa certain threshold, ang mga iyon ay subject pa rin sa income tax base sa tax code. Ang pensi ninyo lang talaga ang exempt. Ngayon, ang strategies para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income, ito ang mga practical tips na kailangan ninyong malaman. Una, mag-register kayo ng may SSS account o GSIS online account para ma-monitor ninyo ang inyong contributions, pension payments at para ma-access ninyo ang online services without pumila sa mga offices. Maraming seniors ang nahihirapan sa technology, pero ito ay napakasimple lang at pwede ninyong hiraping sa anak o apo nyo na tumulong sa pag-set up. Pangalawa, kung mayroon pa kayong kakulangan sa contributions para ma-qualify sa higher pension, pwede kayong mag-voluntary contributions kung employed pa kayo or self-employed. Ang SSS ay may My SSS Pension Booster Program na voluntary savings add-on para sa retirement funds ninyo at ito ay tumutubo with interest at pwede lang i-withdraw for retirement total disability or terminal illness. Pangatlo, kung asawa ninyo ay may pension din, plan ninyo carefully kung sino ang primary beneficiary at sino ang dependent para ma-maximize ang survivor benefits in case na may mangyari sa isa. Pang-apat, kung may mga kasabayan sa inyong pension tulad ng GSIS optional life insurance, health insurance or loan benefits,
I-check nyo kung updated pa ba ang status ng mga yon at kung may mga benefits pa kayong hindi na-claim. Maraming seniors din ang hindi alam na pwedeng silang mag-apply para sa housing loans from GSIS or SS even after retirement. Basta qualified pa kayo, based sa age at loan criteria. May mga senior housing programs din ang gobyerno na nag-o-offer ng subsidized housing units para sa low-income seniors. Ang key dito ay informed kayo at nag-i-explore ng lahat ng options na available. Pumunta sa OSCA office ninyo at magtanong kung ano pa ang ibang programs na pwede ninyong ma-avail. Maraming local government units ay nag-offer din ng additional cash assistance para sa seniors, free medical checkups, free medicines through DSWD o Department of Health Programs at Transportation, discounts. Pag-usapan din natin ang practical tips kapag pupunta kayo sa SSS o GSIS offices. Una, mag-schedule kayo ng appointment online kung maaari para hindi kayo maghintay ng mahabang oras. Ang SSS at GSIS ay nag-implement na ng appointment system through their websites. Pangalawa, magdala kayo ng complete documents in photocopy at original para hindi kayo uli-ulitin. Kasama dito ang valid IDs, birth certificate, marriage certificate kung applicable, ITR or proof of income, bank statements, at kung ano pa mang supporting documents based sa transaction ninyo. Pangatlo, kung mahina na ang katawan nyo o bedridden, pwede kayong mag-authorize ng representative through a notarized special power of attorney para sila ang pumunta sa office para sa inyo. May mga seniors din na hindi makakuha ng pension dahil hindi nila alam na expired na ang ID nila or mali ang details sa records. Kaya regular na i-check at i-update ang inyong personal information sa database ng SSGSIS. Tandaan din na ang payout schedule ay importante. Ang SSS ay nag-release ng pension monthly through direct bank deposit at ang date ay depende sa unang letter ng inyong surname. Usually, ang payout period ay from the 10th to the last day of the month. Ang GS naman ay tuwing ikawalo ng buwan. Kung delayed ang inyong pension or hindi dumating ng more than isang buwan, tumawag agad sa hotline o pumunta sa branch para mag-follow up. May mga instances na na-stop ang pension dahil sa technical issues or verification requirements na hindi nyo alam. Huwag hayaan na lumipas ang maraming buwan bago kayo nag-follow up kasi mahirap na humabol ng missed payments. Para sa mga papalapit pa lang na seniors na malapit ng mag-anim na po o mag-retire, mag-plan kayo ng maaga. At least 1 year before retirement, magpunta na kayo sa SSS o GSIS para i-verify ang inyong records at malaman kung qualified na ba kayo at magkano ang magiging pension ninyo. Kung may kakulangan sa contributions, pwede pa kayong mag-contribute ng voluntary para tumaas ang pension nyo. Kung employed pa kayo at hindi ka pa nagko-contribute ng maximum, consider na i-increase ang contribution level ninyo. Kasi ang pension computation ay based sa average monthly salary credit or AMSC. Kaya mas mataas ang contributions, mas mataas din ang pension. Ang SSS pension formula ay ng average AMSC nyo plus additional computation based sa years of service at contributions. Kaya malaki ang impact ng pag-i-increase ng contributions habang maaga pa. Huwag din kayong mag-atubili na magtanong o humingi ng tulong. Maraming seniors ay nahihiya magtanong o nakaiidir na masyadong complicated ang proseso. Pero ang totoo ay may mga support systems na available. May mga senior citizen organizations, barangay tanods, social workers, at even yung mga tao sa SSS at GSIS customer service ay willing tumulong basta magtanong kayo ng maayos. Kung may problema kayo sa pagkuha ng benefits ninyo, pwede kayong lumapit sa Ombudsman or sa Senate Committee on Social Justice kung talagang malaking issue na at walang resolusyon. Para sa mga survivor pensioners or dependents ng namatay na pensioner, alam nyo ba na may karapatan din kayo sa pensyon? Ang SSS at GSIS ay nag-provide ng survivor benefits sa asawa at dependent children below 21 taong gulang o hanggang 25 taong gulang kung nag-aaral pa. Ang survivor pension ay computed differently pero substantial pa rin
At ito ay lifetime benefit para sa qualified spouse hanggang sa sila ay mag-remarry o mamatay. Para maklaim ito, kailangan ninyong mag-submit ng death certificate ng deceased member, marriage certificate, birth certificates ng mga dependent, children at iba pang supporting documents. Ang processing time ay usually 1 hanggang 3 buwan, depende sa completeness ng documents. May mga bagong developments din para sa mga centenarians or mga seniors na umabot na sa 100 taong gulang. Ang Expanded Centenarians Act ay nag-allocate ng higit sa bilyong sa 2.25 para sa mga centenarians. Bawat centenarian ay makakatanggap ng 10,000 cash gift mula sa gobyerno sa pagdating ng 100 taong gulang at ito ay additional pa sa regular pension nila. Kung malapit na kayong mag-100 o may kilala kayong centenarian, siguruhing nakaregister sila sa Office of Senior Citizens Affairs para maklaim ang benefit na to. Sa pagtatapos, mga lolo at lola, ang mensahe ko sa inyo ay simple. Ang mga pensyon at benefits na ito ay hindi biyaya o charity, kundi karapatan ninyo bilang mga Pilipinong nagpagod at nagsakripisyo para sa bayan. Ang bawat piso na natatanggap ninyo ay resulta ng taong trabaho, contributions at serbisyo. Kaya huwag kayong mahiya na humingi ng tulong o mag-demand ng inyong karapatan. Maging informed, maging proactive at huwag hayaan na mawala ang kahit isang benepisyo na dapat sa inyo. Mag-research kayo, magtanong kayo, at kung kailangan kumuha ng tulong from family members, social workers, or senior citizen organizations, ang pension increases na naganap ngayong 2025 ay isang malaking hakbang tungo sa mature at dignified retirement para sa lahat ng Pilipinong seniors. Pero kailangan din nating gawin ang ating parte para ma-maximize ang mga benefits na ito. Magtulungan tayo mag-share ng information sa kapwa seniors at sabay-sabay nating siguraduhing walang Pilipinong senior citizen ang maiiwan o malulugi sa sistema. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito para sa inyong mas maliwanag na kinabukasan. Ingat po kayo palagi at mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas.